So yun guys, so magandang hapon po sa ating lahat mga ka-showing. So magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga ka-showing. So for today's video mga ka-showing ay atin pong tatalakayin, ating i-analyze kung bakit hindi po yun na ipasa or binasa po sa third reading yung panukalang fixed term sitting ng BSKE mga ka-showing, no? Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi po ipinasa yun mga ka-showing? Isa ba itong dahilan kung bakit hindi po ipinasa at nireading po ng third reading sa Congress mga ka-showing? No? Isa ba itong video na panoorin po natin kung bakit hindi po yun ay naipasa? Dahil kung gustuhin po talaga mga ka-showing, no, ay talagang kung gustuhin maipasa yung batas na yun, pwede po dahil marami pang oras ang Congress mga ka-showing at Senate nung hindi pa po sila nag-adjourn. Diba? Marami pa pong oras sila na pwede pong gawin yun. Pero bakit, ang tanong po, bakit po hindi nila pinansin o binasa po ng third reading at ipinasa? No? So panoorin po natin itong video mga ka-showing. Baka ito po ang isang dahilan kung bakit po hindi po naituloy. Dahil naalala nyo po ba yung kay Attorney Makalintal, no? Nagpapahiwatig po siya na tumutol, no, sa panukalang fixed term sitting po ng BSKE mga ka-showing. At siya din po ang nagtutol nung nakaraang postponement ng barangay election mga ka-showing. Naghain siya ng reklamo doon sa Korte Suprema. So baka isa ito sa dahilan kung bakit hindi po ipinasa yung fixed term sitting mga ka-showing, no? Dahil hindi pa nga naipasa ay nagpapahiwatig na si Attorney Makalintal na tutulan, no? Tutulan ang panukalang batas na ito na gustong ipasa po ng Congress at Senate mga ka-showing. So narito, panoorin at pakinggan po natin ang sinasabi po ni Attorney Makalintal mga ka-showing. Baka isa ito sa dahilan kung bakit hindi po pinasa at hindi po binasa sa third reading at pinasa po ang batas na ito mga ka-showing. Dahil marami pong tutol, no? So pakinggan at panoorin po natin. Comment down below po mga ka-showing kung ano po ang inyong masasabi tungkol po dito, no? And don't forget to like and share and subscribe mga ka-showing. Hindi dapat yan. Kaya tayong taong bayan, tayo magpahiwatig ng ating pagtutol. At si President Marcos naman, kung sakali mang lalabas yan sa iyo, sana naman, yan ay ibito mo. Katulad ng sinasabi ni President Marcos na ibibito niya yung woke sex education bill sapagkat yun ay nakakatawa, kapaling, at saka ay talaga namang hindi karapat-dapat na ipatupad. Oo. Yan ay isang bagay na dapat natutunan natin tayong mga taong bayan. Kaya napapanahon na para magpahiwatig ng pagtutol sa mga ganyang uri ng batas na tumatanggal ng ating karapatan na maghalal at saka nililin lang tayo sa mga batas na ganyan. At ang mga mag-a-aproba niyan, yan ang pag-aaralan natin o ipoboto natin muli ang ganyang uri na... So yan mga ka-showing, no, baka po isa ito sa dahilan, no, kung bakit hindi po ipinasa yung batas na ito mga ka-showing sa ngayon. Dahil marami pong ayaw, no, na ma-extend ng ilang taon yung barangay official mga ka-showing. Pagka kami nanalo, abay i-extend namin ang term of office ninyo. Kapag kami nagawa namin, ay dapat naman i-extend din niyo kami. Eh, sinabi ko nung kaya sa Korte Suprema nung sa Makalintal versus Comelec, tinanong din ako ng Korte Suprema, anong dahilan, attorney, at sa tingin mo, panay ang extension, panay postponement? Eh kasi ako yun yung mga political promises, mga pangako yan ng mga kandidato ng mga mambabatas sa mga barangay officials. Kaya ako'y nananawagan sa kanila at nananawagan ako kay Pangulo, huwag natin gawing politika ang bagay na
may kinalaman sa karapatan nating mga mamamayan na maghalal ng ating mga opisyal. Alam mo, panahon na Johnson, tayo mga taong bayan, magising naman tayo. Matuto naman tayo sa mga ganitong uri ng mga batas na hindi natin dapat sinusuportahan. Attorney? At magising din, para magising din yung mga mambabatas na yan, na hindi tayo yung pwedeng malinlang ng ganun-ganun lamang. Attorney, hindi ho ba po pwedeng gamitin na natin in case po na halimbawang umabot ho sa pagpirma ng presidente or malapit ng pirmahan ng presidente yung panukalang batas na ere, hindi ba pwedeng gamitin na lamang natin yung naging ruling ng Supreme Court dun sa binabanggit mong Makalintal versus Comelec? Or kinakailangan mag-file ulit ng separate petition? Well, magpapel dapat ng separate petition na sino man na talagang concerned citizen, at na iyan ay muling tutulan. At sana naman pag iniharap ay aksyonan kaagad ng ating Korte Suprema. Pero alam mo, Johnson, ako palagay ko kung ang taong bayan lamang yung magkakaisa na ipahiwatig ang pagtutol sa ganyang uri ng batas, palagay ko hindi kipumahan ni President Marcos yan. Kaya naman si President Marcos napaka-considerate niyan, At alam naman natin na yan talagang gagawin niya. Pag napag-aralan niya mabuti, na hindi ko dapat. Kasi yan matatandaan ninyo, yung unang-unang batas na pinirmahan ni President Bongbong Marcos ay yung postponement noong 2022 election. At ayun ay declared unconstitutional ng ating Korte Suprema. Nakakahiya na unang batas ng Pangulo ay paglabag sa saligang batas. At hindi lang yan mga ka-showing, mayroon po tayong panunuorin na isa pang video, kung saan mayroon po tayong video na kayo na lang po ang maghusga mga ka-showing. So pakinggan at panoorin po natin itong isang video na ipapakita ko rin sa inyo. So narito po ang video na panunuorin po natin. Piyansa si Senate President Jesus Escudero na maihahabol pa ang ilang pending priority bills bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo. Bagamat magbabalik ang session sa June 6, muling magbe-break din agad ang Kongreso sa June 13. Kaya 6 na session days lang ang matitira para maaprubahan at maratipikahan ang mga panukalang batas. Sabi ni Escudero, posible pa rin itong maisakatuparan kung makakapagpasa ng committee reports ang mga komite habang nakareses pa ang Senado. Pinaliwanag niya na sa loob ng 6 session days, maaari nang maaprubahan sa second reading ang panukala sa loob ng 1 araw at sa loob naman ng 3 araw, may papasa ito for final reading. So yan mga ka-showing, napanood po natin ang video na yon. So kayo na po ang maghusga mga ka-showing kung isa ba doon na batas ang inaabangan po natin ngayong June mga ka-showing. So kayo na po ang bahala mga ka-showing. And don't forget to like, share, and subscribe mga ka-showing, and comment down below po mga ka-showing upang malaman po natin ang inyong pong mga komento dyan sa baba. Yan, maraming salamat po.